Oras na nga ulit para magluto ng ulam, para pagdating ni Athena ay kakain na lang kami. Napakasimple ng lulutuin kong ulam ngayong araw mga mami. Century tuna lang to nalalagyan ng itlog. Pero ngayong araw mga mamis, ilalagyan ko din to ng kangkong. Alam niyo mga mamis, dati, nung doon pa kami nakatira sa Laguna, isa to sa madalas na ulamin talaga namin. Kasi nga, wala naman palengke doon sa amin. Meron man isa lang, tapos hindi pa ganun kadami yung mga paninda. Parang isang bahay lang. Kaya kapag wala talaga kaming maulam doon sa Laguna, ito talaga yung madalas naming ulamin. Pero this time mga mamis, ngayon ko lang lalagyan to ng kangkong. Sa tagal kong nagluluto na itong century tuna na nilalagyan ng itlog, ngayon lang ako maglalagay ng kangkong. Nahirapan na rin kasi talaga ako mag-isip ko ano yung ulamin namin nung araw na to. Kaya nung lumabas ako, naisip ko nga na century tuna na lang, tapos itlog. Tapos nakita ko sa binibilhan namin ng gulay merong kangkong, kaya sabi ko nga ilalagyan ko na lang netong kangkong para may gulay pa rin yung ulam namin ng araw na to. At kapag nagluluto din ako neto dati mga mamis, hindi ko na siya nilalagyan ng bawang at sibuyas. Talaga nilalagay ko na lang diretso sa kawali yung century tuna, tapos pag medyo nagisa na, tsaka ako maglalagay ng itlog. Pero ngayon, nagisa ako ng bawang at sibuyas. Nung nagisa ko naman na yung bawang at sibuyas, doon ko naman na inilagay yung isang malaking lata ng century tuna, tapos inilagay ko na nga rin yung kangkong na hiniwa-hiwa ko, tapos nung nilagay ko na nga rin yung apat na itlog. So, ito na yung ulam namin ngayong araw mga mamis, at ganito lang kabilis tong maluto. Nakontian lang ako sa kangkong, dapat pala dinamihan or dinalawang tali ko na yung bili ko. Hindi na nga ako nakapag-video mga mamis, pero after ko magluto ng ulam, dumating din si Athena, tapos nga sabay-sabay na kami kumain. After naman namin kumain, nagpahinga lang ako konti, tapos tuloy ulit ako sa mga dapat kong gawin. Nung lumabas ako mga mamis, para nga bumili ng ulam namin na century tuna at itlog, nang hingi na rin ako kay daddy ng pambiling sabon, kasi nga wala na kaming sabon at kailangan ko na maglaba para hindi ako matambakan ulit ng maraming labahan. Ang huling nilaban ko talaga mga mamis bago maubos yung sabon namin ay yung mga damit ni daddy. Ngayon naman ang lalabahan ko yung mga damit namin ni Athena. Bali madami na nga sabon yung binili ko, kasi nga ito talaga yung mabilis maubos dahil nga paunti-unti lang ako kung maglaba. At bukod sa ginagamit ko tong panlaba mga mami, ginagamit nga din namin tong mga sabon na to kapag dilinisin yung colostomy bag ko, kapag magpapalit na ako bago nga namin itapon sa basurahan para siguradong malinis. Siningit ko na nga rin na makabili ng sabon ni Athena kasi nga malapit na rin maubos yung sabon na ginagamit niya. Bumili na rin ako ng ekstrang panghugas ng plato mga mamis na sabon, kasi nga para kapag naubos yun at least meron akong isang stocks, kasi minsan pag naubos yun hindi agad ako nakakabili dun sa Robinson, kailangan ko pa bumili sa tindahan na lang ng Joy. Minsan pa naman mga mamis kapag wala na talaga kaming sabon, napipilitan nga akong bumili sa tindahan, and sabi ko nga sa inyo sa mga vlog ko, mas mahal nga ang mga tindahan dito sa amin kaysa sa Robinson, kaysa sa Pure Gold. Itong sabon na to mga mamis, 3 bundle na yung binili ko na liquid na sabon na panlaba nga, and ito hindi to tatagal sa amin mga mamis, kasi nga dahil paunti-unti ako maglaba, talagang magastos ako sa sabon. Alam niyo mga mamis, dahil nga magastos ako sa sabon at ito talaga yung mabilis maubos sa amin, sabi ko sa December, ang pamasko ko sa sarili ko ay bibili ako ng worth 2,000 na puro sabon lang dito sa bahay. O diba, August pa lang pero nasa December na ako. Pero ang totoo talaga mga mamis, ang sabi ko, sana sa December ang may regalo namin ni daddy sa sarili namin makapag-grocery nga kami ng worth 5,000 to 10,000. Pero syempre doon lang tayo sa makatotohanan. Kaya ito lang muna yung sinasabi ko sa inyo. Sabon lang muna ang gusto ko, makapag-grocery kami sa December kahit talagang 2,000 na puro sabon lang. Iba kasi tayong mga nanay na mga mamis. Iba talaga ang kaligayahan natin kapag naiita natin na sobrang dami nating stocks na sabon, lalong-lalo na nga kapag panglaba. Parang lahat gumagaan, parang lahat kaya nating kilusin, kaya nating gawin basta may nakikita tayong mga sabon natin. Kaya na lang ngayon, dahil nga meron na ulit ako mga stocks na sabon, nakapagpaikot na ako sa washing ng mga damit namin ni Athena. Nandun na talaga yung mga mamis nakasalang na, tapos napaikot or nabanlawan ko na isang beses, kaya naglagay na ako ng sabon. At habang inaantay ko nga na matapos yung nilalaban ko mga damit namin ni Athena, inilagay ko naman na dito sa damitan or sa kwarto yung mga damit ni daddy na nalabhan ko. May mga konting damit din si Athena na isinabay ko nga sa paglalaba nung naglaba ako ng mga damit ni daddy. Pero ito kasi dahil puro pang alis nga to, hindi ko to sinabay sa washing. Kinusutan ko to doon sa may lababo. Bali yung mga damit namin ni Athena na pinapaikutan ko doon sa washing ay puro mga pambahay namin yon. Kasi pag mga pang-alis ni Athena at pang-alis ko, talagang kinukusutan ko doon sa lababo para nga hindi maluma agad o hindi masira yung ganda ng tela. Pagkatapos ko naman ayusin yung mga damit ni daddy at ni Athena, dito naman ako sa may dining area ko, nakarugtong lang din naman ng sala at kusina. Meron akong 2 binili sa online mga mamis, at ngayong araw nga dumating yon, at binili ko yon sa isang shop lang. Yung isa mga mamis ay para dito sa upuan, kasi kung napansin nyo naman dito banda sa dining area ko, itong nag-iisang upuan na to ang naiiba ang kulay. Kaya nga ako bumili ng bagong cabinet para sa mga sapatos, para kahit pa paano maaliwalas tignan. At nung kumanda naman na yung paningin ko sa mga lagayan ko ng sapatos, dahil nga sa bagong cabinet na nabili ko, itong upuan naman ang masakit sa mata. Kasi kung napansin
napansin nyo naman mga mamis, nag-iisang kulay lang siya dito. Ang layo-layo ng kulay niya dito sa cabinet ko at saka sa lamesa ko. Dapat talaga mga mamis, planado na talaga na isoli ko na to kay mama dati. Nung nagkaroon na nga kami ng upuan na partner nitong lamesa ko. Pero hindi ko nga siya maisoli mga mamis kasi nga ang laking tulong sa amin ng upuan na yan. Lalo na kapag kailangan ni daddy ng tungtungan. Lalo na nga kapag mag-vacuum sa kwarto or di naman kaya dito sa sala. Ayun yung pinagtutungtungan ni daddy. Kaya naman isip talaga ako ng isip kung anong pwedeng gawin sa upuan na to para nga hindi na masakit sa mata kapag nakatingin ako dito banda sa dining area namin. At ayun nga, bigla ko naalala na lahat nga pala ay pwede nang mabili sa online. Kaya naman nag-research ako. Tapos ayun, lumabas yung mga maraming ganto na cover ng mga upuan na pang monoblock. Pero hindi agad ako bumili mga mamis. Naghanap talaga ako ng shop na pinakamura pero may magandang ratings. Halos karamihan kasi na nakikita ko 150, 155 to 160 plus. Ito nakita ko 130 lang. Tapos sakto mga mami, habang nag-scroll pa ako, nakita ko sa shop na yun, yung isa sa matagal nyo nang sinasuggest sa akin. Actually 2 years ago na nung nakita ko yun sa comment section na sinuggest nyo sa akin. At nabili ko na nga din nung araw na to. Kasi nakita ko mga mamis na sa kanya, mura lang din yung bagay na yun. Pero mamaya na hindi to muna tayo sa cover ng upuan. O, tignan nyo naman mga mamis na ilagay ko na siya. And in fairness, ang ganda nung tela niya mga mamis, ang kapal. Kung napansin nyo mga mamis, dalawang monoblock yan. Pero isa lang yung binili ko kasi nga hindi naman na namin pinaghihiwalay yung dalawang upuan na yan. At kung napansin nyo, nakalabas pa yung color green na paa nung isang monoblock. Kasi hindi ko na masyadong binatak yung tela kasi pangit ng tingnan pag sobrang batak na. Mas lalong gumanda na ulit ngayon mga mamis kasi hindi na nalalayo yung kulay ng upuan na to dito sa lamesa ko, sa cabinet ko at sa dalawang upuan. Yung lampshade sa lamesa mga mamis, hindi na namin yan dyan tinatanggal. Dyan na talaga nakapwesto yan kasi yun na yung nagsisilbing ilaw namin sa gabi kapag matutulog na kami. Dito naman tayo sa kusina ko mga mamis. Itong isang binili ko naman ay magiging cover nitong lagayan ko ng tubig. Alam niyo mga mamis, 2 years ago nung sinuggest nyo sa akin na bumili nga ako ng pang cover nitong lagayan ng tubig ko para nga hindi pangit tignan dito sa kusina ko. Wala pa naman sa 100 to mga mamis pero ngayon ko lang to nabili. Kasi nga mga mamis, palagi kong sinasabi sa inyo at ulit-ulitin ko na kapag hindi ko talaga priority yung isang bagay, hindi ko talaga agad binibili. Kahit talagang 50 pesos lang yan or 100 pesos mga mamis, hindi ko talaga agad basta-basta pinapakawalan yung pera na yan. Kasi ang palagi kong iniisip, baka meron pa akong pwedeng mabili sa pera na to na mas mahalaga. Hindi naman kaya gamit na mas kailangan ko dito sa bahay. Kaya hindi ko talaga agad nabibili yung mga sinasuggest nyo sa akin mga mamis kasi marami naman talaga akong gustong bilhin pero iniisip ko kung ano yung pinakauna at pinaka-importante. Ngayon, kaya naman ako talaga napabili neto kasi bukod sa nakita kong pinakamura, maganda yung tela, andun na rin kasi yung isang kailangan ko. Isahang tindahan na lang ba? At ito na nga mga mamis na ikabit ko na nga yung cover na to dito sa lagayan ng tubig ko at wala na kayong makikitang color blue na masakit sa mata. Pati na rin dito banda nga sa dining area ko. Nakakatuwa lang mga mamis no kasi ang liit na tela lang na nadagdag dito sa dining area ko pati na rin sa may lagayan ng tubig pero ang laki ng ginanda. Feeling ko mga mamis bibili pa ulit ako ng isa niyan pero ibang kulay naman para nga meron siyang palitan lalo na kapag nadumihan nga yan. Lalo na nga ang pwesto ng tubigan ko nandito sa may lababo. Kapag maghuhugas ako baka matalsikan ng mga dumi, mga kung ano-ano. Pero hindi muna ulit sa ngayon mga mamis. Antay muna ulit ako ng another 2 years. Hindi, charot lang. So ayun na may mga mamis at tapos na nga rin pala ako maglaba itong at isa-isa ko nang isinampay sa labas para makapagpahinga na nga din ako.